Yo, what's good? What's good? Dito nga pala ng Ukay Hits. Ayun, meron tayong panibagong segment sa channel na to. At tatawagin ko itong Ukay Hits Podcast. At tatalakayin natin yung mga thrifters dito sa Tate, dito sa amin, sa Bay Area, or kahit anong sulok pa ng Tate yan. So, at yung mga collectors din, welcome din yung mga collectors dito, like paano sila nag-collect, anong mga istorya nila. At yun, paano ba ako nagsimula sa Ukay, paano ba nagsimula ang Ukay Hits? So yung Ukay Hits nagsimula noong back, I think last year lang ata, last year, February last year, 2022. So yun, before that, meron akong napanood na nag-uukay. Like, sa New York ata yun eh. Kung hindi nyo alam si, kalimutan ko yung pangalan pero English siya. So, parang same din yung ginagawa namin na pumupunta siya sa mga flea market para mag-flip ng mga kahit anong, naghahunt ng kahit anong mga gamit, or kasi yung linya niya kasi sapatos, and yun nga, English nga yun. So then after that, mga yun, pinapanood ko yun, like ganun pala yung mag-ukay. So and then tapos meron akong nakitang video, isang Pilipino, ay siya si Thrifting Pinoy TV, or mas kilalang si Paulo Cordoba ng LA to Manila Bay. Yan, doon ako nagsimula, at doon na rin akong parang nagsimula na mag-ukay at nag-video na rin. So pinanood ko siya ng like halos, I think mga 2 weeks ata before ako sumalang sa ukayan, sa flea market. Ayun na nga, sumalang na tayo sa flea market February nun. So first na flea market na napuntahan ko sa San Jose flea market, nasa Capitol. Ayun, so pumunta ako doon, meron akong mga nakuha rin. Hindi ko alam kung nasan na yung mga nakuha ko, pero ating nabenta ko na rin yun. So yun na nga, yun nagukay ako para yung first episode ko, nandiyan yung first episode ko, kung lalagay ko na lang dito yung first episode ng Ukay Hits. Ayan, so yun, doon ako nagsimula dahil kay Thrifting Pinoy TV, or mas kilalang si Paulo Cordoba. Yun, yung mga yun, at nakita ko rin siya that day rin, yung first episode ko na yun. So nakita ko rin siya noon yun. So naalala ko pa yun. So nakita ko siya noon. Then yun nga, na-feature din tayo doon sa video na yun, sa vlog niya rin. So yun, yun na, tuloy-tuloy na. Like hanggang ngayon, nagtitrip pa rin ako, nag-flea market pa rin ako. Yun, doon ako nagsimula na mag-ukay. At before that, alam ko na rin yung mga ukayan, like dito sa mga flea markets, yung mga Goodwill or mga stores, ganun. Alam ko na rin yun noon, pero di ko rin pumupunta rin ako noon, pero madalang lang kasi si papa ko kasi mahilig siya sa like, mga thrift, ganun. So mahilig kasi siya sa like, sumasama lang ako sa kanya kasi mahilig kasi siya sa mga deals ba, ganun, like parang siya din yung nagpamulat sa akin, na parang nagpamulat sa akin ng ukay. So like tipid ba, ganun. Yun, pumunta kami ng mga Goodwills, at nagpunta rin kami sa source ng mga sapatos. I think, di ko alam kung saan, nasa Santa Cruz ata yun. So nagpunta rin kami doon, like magdaming mga sapatos nun. Nalala ko pa, merong sapatos na Jordan 1 ata na nakita ko nun. Jordan 1 na breads.
Birds ba tawag? Red Toes and then so yun, meron ako rin ako like nakuha rin namin nun kasi hindi pa kasi hype ang ukay nun eh. Hindi pa kasi hype, gaano hype noon, pero ang daming mga mga nagpunta kami sa mga stores, ang daming mga t-shirts ng mga grill noon, man. Ang dami talaga. Sabi ko, kung alam ko lang sana noon to, like marami na rin siguro akong grills ngayon. Pero ang dami talaga noon, man, back in 2012, 2013, ganon. Like, nagpupunta kami ng papa ko noon. Kasi hindi ko kasi alam yung mga vintage noon eh, sa mga, lalo na sa mga t-shirts noon at saka sats. And yeah, yun ang story ako about sa ukay na yan. So sa collecting naman, so ang story ako sa collecting, ba't ako nahilig sa mga hats, ayan na nga. Ito, mahilig na talaga ako sa hats before pa yung mga, hindi pa yung mga vintage eh. Sorry, hindi pa yung mga vintage na yan. So nagsimula ako sa mga new era ata, ayan, Mitchell & Ness. Nagsimula ako sa Mitchell & Ness na meron akong nabiling, rinagalan ako ni Papa ng, nagpabili pala ako, nagpabili ako ng sombrero. At I think meron pa sa akin yun, pero hindi ko pa nahanap eh. I think meron pa sa akin yun. Yun. Meron pa ata sa akin, basta hindi ko pakita ko sa inyo pag nakita ko yun. At yun, doon na ako nagsimula back in 2012 yun. So binilan ako ng papa ko ng sombrero na Mitchell & Ness pa yun eh. Dahil mahilig na tayo ako sa mga sombrero noon pa. Kaya yung mga pictures ko, ang dami kong sombrero din. At yun, nagsimula ako noon, then meron akong fast forward tayo. Yan, meron din akong napanood sa YouTube. At ito na nga si Bricks Parungaw ng Cavite Hombre. So siya yung nag-inspire sa akin bakit ako nag-vintage. Nag-transition ako sa new era H&S ganon to vintage hats. Ayun, doon ako nagsimula. Lahat ng kanyang mga videos, man, ang dami mong matutunan sa kanya about sa vintage hats. Doon ako nagsimula. Meron lang kasi akong napanood na isang video niya about sa vintage. Yun na, tuloy-tuloy na nga, like pinanood ko since yung first video niya, lahat yan pinanood ko yan. So at pinapanood mo to, Bricks, salamat sa'yo kasi ikaw nag-inspira ba't ako nag-vintage hats. At ayun na nga, so tinuloy ko yung gustong kong team na sinusuot at favorite team ko din to. At ito na, Miami Heat. Yan, kasi storya nito, idol ko kasi si Dwayne Wade noon pa man. Since 2006 yung first championship niya. Kasi bata pa kasi ako noon nung na-draft siya 2003. So wala pa akong gaanong alam sa NBA noon. Then since then meron din kami mga cable kanon. At nauso rin yung kasi yung isa sa mga noon kasi 2006, isa sa mga assistant coach ata si Coach Polstra. Kasi half Filipino kasi siya. So napanood ko siya sa TV Patrol. Ayan na. Yeah, so yun, na-inspire din ako sa kanya. Na-inspire kasi mayroon palang Pinoy sa NBA ganun. At yun na nga, naging favorite team ko ng Miami Heat hanggang sa ngayon. So baka siguro forever na yan kasi
Kahit sa mga losing times sila, winning times, doon pa rin ako sumusuporta sa team na yun. At yun nga, yung naisipan kong na i-collect. Kasi meron din akong mga, yung first shot ko kasi dito, Miami Heat din eh. Kasi talagang fan na fan talaga ako ng Miami Heat. Dahil kay Dwayne Wade at saka si Coach Polstra. Ayun na, so meron din tayong munding na nakolekta since ako ay nag-vintage since 20 last year. So ito yung mga nakolekta kong mga Miami Heat. Yung una natin na tong pinstripe na to ito, di ko pa alam anong pangalan nito dahil lang kay Bricks Parong alam ko lahat ng mga ito. Hindi naman lahat pero yung mga hype ngayon. So alam ko yung mga pangalan nila. So pinstripe ang tawag nito dahil ito nga yung mga may linya-linya dito, so kaya tinawag na pinstripe na S-line na yan kasi wala siyang bungang burger. Yan, ito yung S-line na Miami Heat ko. Ayan na, think mayroon pa ata yung unang saan na yung unang kong hat dito na Miami Heat. Ay, ito pala. Ay, hindi. Ayan, ito pala. Ito yung unang-una kong siguro di ko nabebenta to kasi ito yung nagsimula sa vintage hats ko. Ito yung nagsimula. Dahil dito nakabuo ko ng konti lang naman na Miami Heat collection. Ayan. So ito yung back script ang tawag ata nila dito. Back script ata yan. Ayan. Tsaka OG logo or plain logo sa harap na two-tone. So ito ay sports specialties. Ayan. Sports specialties na black tag pero hindi siya wool. So polycotton lang siya, made in Bangladesh. At yangan ay Dada Snap. So yan, ito yung unang-una kong Miami Heat collect. Ito, back script na Miami Heat. So for sure ito, ikikip ko talaga to. Dahil dito ako nagsimula sa vintage hat. So ito. And then next dito, ang ating tawag nila dito tri-power. Ito. Tawag nila dito tri-power ng starter. Ayan. So ayan. Pinstripe, meron din tayong claw. Ang tawag nila dito, claw. At meron din tayo, hindi ko alam anong tawag dito eh. Pero tawag ko dito Kalmot ni Wolverine. Kalmot ni Wolverine ang tawag. Tawag ko lang pero hindi ko alam anong tawag dito. Yan, may backlit pa rin siya. Ito yung side wave. Kasi side wave to. Yan, side wave. At ito yung mini big logo or something or monster tag. At hindi ko alam anong tawag nila yung monster tag. Ito yung flames. Di ko naman para like wrap around ata to or di ko naman anong tawag dito eh. Ito yung D-cut. So bali dalawa yung D-cut ko. Pero magkaibang variant yan. Magkaiba siyang variant. Dalawang D-cut ko. So meron pa, kung meron man kayong mga ibang variant na D-cut, let me know. Or kung meron kayong black dome or something like that, let me know. Ukay Heats or sa main ko na DTR Pasag. So or sa Lakot Lifestyle. So ito yung isa kong paborito na collect. Itong headers na to. So siguro di ko na rin i-let go to eh. Di ko na let go to kasi ito yung unang-unang baril kong na malalakas. Ito yung unang-una ko na baril. Nabaril ko to sa Pilipinas pa eh.
Itong dalawa na to. At yan na. So, move on tayo. Dito tayo sa to. Ito naman ang tuwang-tuwa ako dito sa istut na to. Tuwang-tuwa ako dito. Kasi nga, may nagpa-raffle nito. Si Castro Vintage. Taga dito siya, ibang lahi siya. So, sinalihan ko. Yun na, napalunan natin. So, parang meant to be talaga sa atin to eh. Ayan. Yung first gen na Logo Athletic na shark tooth na Miami Heat. Ayan. So, yeah, tuwang-tuwa ako dito. Yun ang istorya nito eh. Ito yung istorya niyan. So, nakuha ko lang siya sa raffle. So kikip ko to. Siguro, I don't know. Pero, kung meron man akong double up nito, siguro may let go ko rin to. Siguro. Or, we'll see in the future. So, yeah. So, nothing for sale dito. Yung mga collection ko. Kung meron man kayo mga Miami na wala ako dito, so let me know. Yun na. Yan ang top 5 na hat na sa collection ko. Yung pinaka-paborito ko. Siguro ito. Ito siguro isa pa to. Ito box clip ito. Top 5 ko ito. Tsaka ito. Yun, ito yung napili kong top 5. So, unahin na natin tong Monster Tech. Hindi ko alam Monster Tech o tawag nila dito. Or semi-big logo. May bakit sa likod. Top 5 ko to. So, top 5 to 1 tayo. So, top 5 ko to dahil ganda ng fitting sa akin. Ayan. Magandang fitting nito para sa akin. Wala siyang istorya or something like that. Yung fitting lang talaga ang gusto ko dito eh. Kaya nasa top 5 siya. Actually marami rin akong gusto dito pero yung talagang pinaka top 5 ko ito. Maganda lang siyang fittings para sa akin. Maganda yung fitting niya. Medyo maangas ka rin kasi may back kit sa likod eh. Ayan. So magandang fitting kasi sa akin nito eh. Kaya parang minsan ito yung pinaka PSG ko. Like ito yung sinusot ko. Like minsan may lumalabas ako. Ganda kasi fitting nito para sa akin. So yan. So ito yung top 5 ko. Ayan. Signature lang AJD. Top 4 ito naman. Itong Sports Specialties wool na black tag. Ayan. Si kalmot ni Wolverine. Istorya nito, nakuha ko to sa eBay. Medyo meron ding siyang pricey rin siya. Dahil wala pa akong nakitang ganito. Kahit kung sino man ang mayroong. Parang ako pa lang ata ang meron nito. Pero di ko alam Di ko alam. Para lang sa akin, ako lang meron nito. At underrated yung design nito eh. Underrated kasi. Yung mga uso kasi ngayon, yung mga shark tooth, mga dikat, yung mga yung hype ngayon. Pero itong design na to para sa akin, underrated to eh. Ang ganda kasi ng design, no? Medyo kakaiba rin siya. Medyo maliit lang kasi yung logo. Eh, siguro, di nila gusto kasi maliit yung logo. Pero ang ganda rin ng fitting nito eh. Ganda rin ng fitting nito. Para sa akin. Yangan siya. So, yun ang dahilan ba't ko naging top 4 to.
underrated siya. Ayan. Ang pogi naman eh. Pogi yung fittings nito. Ayan. So, ito ang top 4 ko. Yun lang ng rason bakit ko top 4 sa aking collection. Top 3, ito naman. Top 3, yun na. Gaya ng sabi ko, dito ako nagsimula. But dito ako nagsimula ng Miami Heat Vintage na dito ako nagsimula ba't ko nakolekta ng mga Miami na vintage. Dito ako nagsimula. Yan. Ito yung top 3 ko na siguro di ko na rin siguro for sale to forever. Ayan. Kasi kahit twill lang siya. Pero sa ngayon kasi let go ko yung mga twill ko eh. Pero ito lang siguro hindi ko i-let go na twill. Kasi nabubul na ako ngayon eh. Mga iba dito na yung mga twills ko nabenta ko na rin eh. Kaya sa ngayon wool ang mga hinahanap ko ngayon. Wool. Top 2 ito. Top 2 ko to dahil napalunan ko na sa raffle tsaka bihira din sa mata. Bihira din to sa mata. Napalanunan ko rin sa raffle. So first raffle hits ko sa collection ko. So meant to be talaga sa akin to talaga. So bihira din to sa mata eh. Kaya maganda rin fitting para sa akin to. At never for sale ko to. Never for sale. Yun. So yun. Shark Tooth na first gen. Ayan. Logo Athletic. At ito nga. Top 1. Ito na. Itong header na to. Wala pa akong nakitang kapareho nito. So itong isa ko meron na akong nakita. Taga Pinas din yung. Hindi ko alam kung meron pa yung ganito niya pero ito wala pa akong nakita kahit isa na I think yung mga pinagtanungan ko parang ako lang ata meron pa lang nito. So nakuha ko to kay hindi ko alam, kay Marky ata. Yan yung kay Marky Labastida. So yan. So thank you sa iyo tol at na nakuha ko to. At napag-good deal din ako. Napag-good deal din na nakuha ko rin to. So price nito nakuha ko back in the last year. Nasa think 12k ata, 12k pesos. So mga 220 ko rin na 220 USD ko rin na nakuha ito. So yun, muntikan ko na din na kinuha to eh. Muntikan ko na din nakuha pero yun na nakuha ko sa wakas. So 1 year na to, 1 year na sa akin. Never for sale ko na to lahat. So baka siguro in the future yung anak namin ni Esme yung anak ko magmamana ito. So bahala na siya dyan kung bibenta niya or what. Pero yeah, so ito yung number 1, top 1 ko sa collection ko. So yun. So maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta ng aking vlog, yung mga ukay-ukay natin dyan. So maraming salamat sa inyo sa mga tunay at yung mga new subscribers. So yun, abangan nyo yung mga ukay natin dito at abangan nyo rin yun, pagpatuloy ko tong episode na to, kung podcast na to, at mas kilalanin pa natin yung mga tropa natin dito sa Tate
yung mga collectors, so yung mga thrifters, so yun. So, yun. Ano pa ba? Ano pa ba sasabihin ko? Yan na, yun, abangan nyo, marami pang iba. Marami pang mga istorya na ibabahagi ko sa inyo at yung mga guests natin dito. So, malulupit din yung mga guests natin in the future dito. Malulupit din. So, tignan natin yung mga collection nila at yung mga top 5 nilang mga hats na never for sale. Siguro yan. So, yun. So, magpapaalam na ako and see you sa next episode and sana pagpalarin tayo lahat and yun. Maraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta at yun, mabuhay kayong lahat at galingan pa natin. Let's go. Sheesh.